Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Kat. Live po tayo ngayong gabi dito sa Isip Isak. Wala po ako sa studio ngayon, pero nasa studio po ang ating guest kasama si Doc Magay at ang ating production team. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan at pag-iisipan po natin ay bahagi ng ating kultura at pananampalataya series. Sa ISAC po, we take seriously ang mga usapin hindi lang sa politika at lipunan, kundi maging sa kultura at tradisyon po natin na may kinalaman sa pananampalataya. Kaya ngayong gabi po ay maglalaan po tayo ng espasyo sa Isip-Isak para mag-reflect tayo sa isa sa mga matandang tradisyon sa ating bansa na nagaganap tuwing buwan ng Mayo. I'm sure alam niyo na po yan dahil nakita niyo po ang ating mga poster sa Isip-Isak. Ito nga po ay ang Santa Cruzan. Pero ano nga ba ang Santa Cruzan? Mahalaga po ba ito sa buhay Kristiyano? Dapat bang panatilihin ang tradisyon na ito o dagdag gastos lamang? Are the Catholics still faithful sa tradisyon na ito? O na-overcome na ba ito ng pageantry? Pagandahan na lamang ba ng rampa ng mga bonggang gown ang Santa Cruzan? Sagutin po natin yan ngayong gabi. Mapalad po tayo na mapaunlakan ng isang pari ngayong gabi para tulungan tayo na i-analyze ang tradisyon ng Santa Cruzan. Samahan niyo po kami sa ating kwentuhan ngayong gabi. Mag-comment lamang po kayo para po sa inyong mga tanong and invite you to interact with us sa atin pong Facebook Live. At mag-like po kayo, mag-react anytime during the show. And of course, huwag po kakalimutan na i-share ang ating show for tonight. Ang hashtag po natin sa episode po natin ay hashtag Santa Cruzan. At syempre, hindi mawawala ang hashtag Isip Isak.
na history ng Santa Cruzan, yun po yung napanood po ninyo, no? At paano nga ba ito nakarating sa ating bayan? Ang nakita po nating tanong, no, uso pa ba ang Santa Cruzan ngayon? Samahan niyo po kaming sagutin yan ngayong gabi. Pwede niyo po i-chat dito po sa ating Facebook Live ang inyo pong mga kasagutan. Pero gaya nga po ng nabanggit ko kanina, nasa studio po natin sa Quezon City ngayon si Father Edward Dantis, isang pari sa Society of Saint Paul. Bago po naging pari si Father Edward o Father Edong sa mga malapit po sa kanya, si Father Edong po ay may maraming taon na karanasan sa theater education and training. Isa rin po siyang cultural worker. Bago po siya nagpare ay nagtrabaho din po siya sa malalaking television network. Sa ngayon ay consultant din po siya sa Sambuhay TV Catholic Media Content. Nagtapos po si Father Edong ng Ecclesiastical Master's Degree in Theological Studies sa Loyola School of Theology mula sa Ateneo. Siya ay Resident Counselor and Training Officer ng St. Paul, Philippines. Nagtuturo rin po siya ng radio television production, media education at social media literacy sa St. Paul Seminary Foundation sa Cavite. Naku, napaka daming credentials no ng ating guest. Kaya naman po tayo po ay blessed na makasama po siya sa gabi pong ito. Kaya po, hindi ko na po patatagalin. Magandang gabi po, Father Edong. Maraming salamat po. Gabi ka. Yan. First time ko dito sa ECP-SAC. Pero syempre, kolehiyo pa lang, ako ay nag-volunteer na dito. Parang feeling ko, full circle na ako ngayon. From student volunteer. Wow. From student volunteer na ngayon ay guest na. Pero syempre, nandito pa rin kasama ko syempre ang aming Madam Melba. Yan. Maraming salamat. Una simulan ko, hindi ako dumating dito bilang eksperto ha. Baka magtaka kayo. Tsaka ibang nanonood na masasagot ko yung mga tanong. Syempre, sasagutin ko to bilang mula sa aking kapasidad na bilang Tagalog din, bilang isang Katoliko. Maraming salamat po, Father Edong. We are glad to have you here po, no? From volunteer, ngayon po ay guest. Praise God for that po. Diretso na po ako sa aking tanong, Father Edong. Uso pa ba ang Santa Cruzan ngayon? Lilisin muna natin yung ating pag-uusapan kasi iba, pinagkakamalan yung Santa Cruzan na Flores de Mayo. Magkaiba yun. Malinaw dito sa inyong audiovisual presentation bilang explainer kung ano yung Santa Cruzan. Yung Flores de Mayo, kasi minsan napagpapalit nila eh. Flores de Mayo, yung nagaganap sa buong Mayo. Ito kasi ay tinuturing ang Mayo bilang buwan para kay Maria, so may mga flower offerings. So nagkakaroon din ito ng prosesyon, kung saan ang pinoprosesyon ay una yung Ave Maria, patungkol kay Maria, patapos yung mga attributes, yung mga virtues ni Mary. Tapos itong Santa Cruz ay ginaganap usually sa dulo ng Flores de Mayo. So Santa Cruz parang ito yung culmination naman ng parte ng buong May flower offering ng Mayo. So Santa Cruzan, ito yung in-explain ninyo pag hahanap at pagkikita ni Reyna Elena ng tunay na krus na pinagpakuan ni Cristo. Actually, sanabi nga ninyo, tatlo yung krus na nakita eh. Tapos ibinalik yun sa Roma. Kung tatanungin kung uso pa ba ito, uso. Pero ano ba ang tinatalakay natin dito? Santa Cruzan bilang moda? O Santa Cruzan bilang... Kasi noong mga early 1800s, ito inintroduce dito, ginagamit ito bilang pangkatisismo. Bilang pagpapakilala ng Kristyanismo at ng Katolisismo. Hindi lang bilang pageantry na... Kasi nag-transform na siya eh. Bilang isang bansa na mataas ang pagtingin sa mga beauty queen, nilagyan na natin siya ng ganung label. Nagkaroon na rin ng ibang flavor o nag-ibang lasa. Pero ano yung constant? Ano yung katotohanan? Ano yung nasa likod ng Santa Cruzan? Yun ang importante. Yan, if will come into different forms and different tones, ito na kasi yung modalities na ngayon eh. Nung una, nagulat kami na merong mga senior citizen na Santa Cruzan. Dati noon, sa totoong parada ng Santa Cruzan, ang dulong-dulo, si Reyna Elena, hindi ito yung bata.
ito talaga ay nanay ang itsura. Kasi nga, nanay siya ni Constantino. Ang depiction naman ni Constantino ay batang maliit. Pero bilang representasyon lang yun o imahe. Basta ibig sabihin, yung agwat ng nanay tsaka anak. Tapos sinasamahan pa ng ibang bidang babae sa Biblia na malaki ang naging kaganapan o ginampan dun sa ating pananampalataya bilang Kristiyano. Tapos iba pang sumasagisab ng pagiging reyna. Ganun siya. Pero matapos magkaroon tayo ng senior citizen, sumunod na wave niya nagkaroon ng matatabang bahagi ng Santa Cruz na iba-ibang reyna. Actually, sa Mandaluyong kasi lagi ito nag-iikot. Kasi kahit nasa sentro, katabi ang Makati, Pasig, Taguig, si Mandaluyong mayabong yung kanyang kultura na gano'n. China-champion nila yung ibang gano'n. Pero kasi pagtatanungin natin, siguro yung mga senior citizen na Santa Cruzan, hindi mo yun mailalagay sa question. Kasi ang representasyon naman ng imahe ko, anong pananampalataya, anong pagkareyna, ay wala naman talaga sa edad. Sumunod ay plus size women. So matataba, kasi parang ina-update daw nila yung itsura ng kababaihan. So we're championing women of different sizes. So walang problema doon. Ngayon, magkakaroon tayo ng problema kung mapupunta na sa ibang pagtingin doon sa Santa Cruz. Bakit? May pagkakataon noon, hindi ko alam kung saan nyo ito mababasa. Ang pinapaparada lamang sa Flores de Mayo at sa Santa Cruzan ay mga birhen. Ibig sabihin, only virgin women. Diba? So paano yun? Tinatanong, ang anak ba ni Kaluming ay dalaga pa? Opo, isama yan. Ang itsura pa ni ganito ay karapat-dapat kasi ang i-represent niya ay reyna ng pananampalataya. Susunod naman ay reyna ng katotohanan. Bagay ito kasi pious, pure, virgin, single women. So yun lang ang nagpaparada. At alam ng baryo yun lahat. Si Kawaning ay anak itong sumagala na ito. Ang konsorte ay si ganito. So hindi sila pwede yung mga palalo o yung palainom sa barangay. Kasi malalaman niya ng buong barangay kung sino yung sumama dun sa prosesyon at nag-reyna pa. Tapos usually nun, hindi pa bonggahan. Hindi ako historian pero base din ito sa aking karanasan. Noon, simple lang ang damit. Masabi lang kasi simbolo, mukhang reyna, dapat reyna. So hindi to contest si reyna ganito ay dapat mas maganda kay reyna ganito. At noon, ang pinakamaganda lang dapat na ayos, itsura at damit yung moda ay Reyna Elena. Kasi nasa kanya talaga nakafocus ang atensyon ng lahat. Kasi siya yung reyna na naghanap ng krus na pinagpakuan ni Jesus. Bakit ba hinanap yun? Bilang pagpapatunay ng pananampalataya na totoong na ipako dun sa krus si Kristo. At totoong nabuhay siya muli. Kaya dapat yung krus na simbolong yun ay kunin, i-enshrine. Hindi isama lamang dun sa libing. Ngayon, dire-diretsuhin na rin natin. Paano ngayon na ang naging moda, kasi moda na ang titingnan natin hindi na lang to expression ay naging parang pageant. Kasi hindi naman na ngayon lahat ng Santa Cruzan ay sanction ng simbahan. Mayaraming Santa Cruzan na inangkingan ng LGUs o local government units. Tapos ang gagawin nila, kada arko, kada reyna ganito, i-represent ay barangay 2. Susunod na arko ay barangay 3. Ngayon, may prerogative na silang mamili kung sino yung kanilang dadaling dong isasagala para sa Santa Cruzan, na pagtitingnan natin, base ba ba ito doon sa tradisyonal na Katoliko. Yung sumunod, naging commercialized na kasi meron ng makina yung ilaw. Kasi dapat mas maganda yung ilaw. Iba, fake flowers. Si barangay ganito, fresh flowers. Pinamimigay pa. Meron pa yung arko, naghahagis ng candy. So parang yung solemne o the solemnity of the procession was broken. Una yan, ang simula ay mag-rosaryo. May mga dasal, may mga bersikulo sa Biblia ang babasahin. Kada ikot. Tapos hanggang makarating dun sa dulo. Sumunod, nakat na yon kasi parang hindi na nafo-focus doon. Hindi na siya religious activity. Kaya naging kahulihan, pageantry na siya. Kasi pag sinabi ni barangay, kami na to, sasabihin ng simbahan,
Okay, kasi ang simbahan naman ay bahagi din ng barangay. Hindi naman si Kura Paroko ang nagpapatakbo ng barangay, kundi ang barangay council o si kapitan. Madalas ipapaalam lang yon kasi magdadasal muna sa simbahan, babasbasan, ilalabas. Pero yung pre-selection process, hindi na yun eh. Unless i-declare ng parokya o ng simbahan, kami ang may hawak ngayon ng Santa Cruz. Doon siya. Malaking talon, paano nagkaroon ng mga gay Santa Cruzan? Yun nga po, Father. So saan na yung papasok? Sa palagay mo, sa simbahan manggagaling ang gay Santa Cruzan? Hindi. Si Father ba ang mamimili na, pasensya sa mga kapatid, marami ko yung kapatid sa gay communities, mahal namin yan, mga kaibigan namin yan, mga kaguruan, mga mabubuting tao. Pero sinasabi natin, para saan ba yung Santa Cruzan? Kasi, so babalik tayo dun sa simula, yung core. Bakit nagkaroon ng Santa Cruzan? Bakit nagsimula? Paano na noon ito ay bahagi ng katisismo? Paano noon ito ay nagtuturo ng mga pangyayari sa Biblia na markado at nababasa natin sa mga bersikulo? Biglang boom, nag-iba yung itsura. Ang dami na pong pagbabago no, na pinagdaanan ang Santa Cruzan. Pero napakaganda pala no, ng history, ng purpose ng Santa Cruzan, no? Pero Father Edo, balikan lang po natin saglit, no? Yung kasaysayan, yung history ng paghahanap ni Reyna Helena. Recently po kasi ay meron pong pinroduce no, na documentary ang CNN. Pinakita po doon, no, nag-carbon print po sila nung relics ng part ng cruise na nakuha daw po ni Reyna Helena. Pero lumalabas po na parang na-scam, no? Si Reyna Helena. Dahil dun sa carbon dating ay hindi pareho o hindi match, no? Doon sa pinaniniwalaan na period ng pagkamatay ni Kristo. Kung may ganito pong fake news, no? Sa palagay niyo po ba ay naniniwala pa rin po ba kayo na mahalaga pa ring mapanatili, no? Itong tradisyon na ito kahit may mga nagsasabi no na hindi naman accurate no yung history nitong Santa Cruzan. Ano pong masasabi niyo po doon, Father? Ako personally, this may not be the stand of the whole church or fight me if I'm wrong. Pero sinasabi ko kasi, una is the mark of the intention. Yung panahon na yun na bakit hinanap, bakit mahalaga ito sa mga tao nung panahon nila. So bagamat sila yung na-scam, hindi naman nila nun alam mag-carbon date eh. Pero nag-effort sila na hanapin yun bilang patotohanan na totoong may pinagpakuan si Kristo na totoong pinako siya. Yun lang naman yung isang point eh. Like, pag ginagamit natin ang ating Biblia, hindi naman ito historical document. Pero pinaniniwalaan niya ito. Sa atin kasi, lalo na kami bilang Katoliko, we grew up in the scripture, tradition, and magisterium. So this defines our faith. Kasama itong tradisyon na ito. So hindi ito pinanghahawakan yung historical na datos. Na kung mali ang datos, so mabubura na lahat. Yung pising pinagtayo dito ay wala na yung buhol. Mag-iwahiwalay. So bilang isang thread o PC o itong pagsusulsi dun sa pananampalataya, siguro hindi. What we are championing here is the idea of the cross. That the cross existed. That there was this one time in the history of man na mayroong isang reyna kasama ang kanyang anak na pinahanap ito para patotohanan ng sinasabi na naganap ito, may 3 krus. May 2 sa gilid, may 1 sa gitna at si Kristo yung pinako doon. So ngayon, bagamat sabihin natin na pwedeng ang hindi naman totoo lahat eh. Pwedeng hindi nag-exist ito. Na ang sabi noon, sa puno lang naman ng bayabas pinako si Kristo. Does it change our faith? Does it change our belief that we have that Jesus Christ who suffered and died for us and resurrected? So sa palagay ko, hindi. Pero as form of expression, ito na yung titingnan natin. Ano na yung moda ng expression? Kasi noon, ang ating pinahahalagahan, I mean sa Santa Cruzan, ay itong reyna nga na ito, na nakahanap nung krus. Kasi apart from the historical data, carbon dating, kasi ngayon may sinasabi din, apart from the documentary that was released by CNN, meron ngayon kasi lumalabas naman
the fabric or the actual clothes of the apostles, dating on the exact date that they were like registered. So, paano na iyan? Marami kasing hindi magkakatugma-tugma in terms of historicity and syempre based on our carbon dating and our understanding. Maraming salamat po, Father Edong. And I agree with you, no, that doesn't erase, no, yung heart po, no, behind Santa Cruzan. And nabanggit nyo nga rin po kanina, no, na ang dami ng pagbabago sa Santa Cruzan. And kayo po, no, bilang dati rin naman pong parte ng o galing sa industriya ng telebisyon, ang Santa Cruzan nga po ngayon ay parang nagiging entertainment na, no, sa ilang mga lugar. May isang article po na isinulat si Danny Vivas sa likas.news, isang Catholic news site, no. Ang title po ng kanyang article ay Where Have All the Santa Cruzan and Flores de Mayo Gone? Let me just quote, no, a part of his article. Sabi po doon, no, many Santa Cruzan events are not publicized and promoted as religious processions that they are supposed to be. Nabanggit nyo nga rin po ito kanina, no? They are now announced as pageants. And to prevent parish priests, no, from meddling in a Santa Cruzan, many of these events are now held outside the church. Specifically, those that feature gown-wearing gays who don't even walk but ride on roofless motorized vehicles to show off their gowns, which are rented or borrowed from couturiers, and Santa Cruzan now being held as a pageant, no? An extravaganza for local and foreign tourists. Ito po yung nagiging and foreign tourists is another indication of how the Catholic Church has been losing its grip on the faithful consciousness if backless gowns or those with plunging necklines cannot be worn by the queens and the sagalas. If cross-dressing gays with lovely faces are discouraged by bishops and priests to join the procession, if wild dance parties could not be held after the processions, the people simply pull off a Santa Cruzan of their whimsical liking outside of the church without the priest. Mahaba po, no? Pero I think it captures what you've said kanina po, Father Edong, no? Ito po bang ganitong pangyayari, Father Edong, ay malawakan o mas marami pong mga ganitong ganap, no, kumpara sa mga talagang nagsasanta Cruzan dahil ito ay isang debosyon o panata ng kanilang pananampalataya. Gano'n po ito kadalas mangyari, no, Father Edong? Wala naman ako talagang hawak na datos dito kasi ako ay sa Maynila at ako ay mula sa Society of St. Paul bilang religious congregation. So wala kaming mabigat na affinity sa dioceses in terms of handling a parish. Oo, meron kami sa Our Lady of Sorrows sa Pasay, hinawakan namin iyon para makapasok yung aming kongregasyon, religious congregation sa Maynila. Pero kung makikita mo yan, karamihan sa mga probinsya, kasi kagaya na nabanggit mo, hindi na ito sanction ng simbahan. Kasi napirmahan na ito ng local government. Kasi gusto nila, silang na ang makailam doon. So ang simbahan na inaalis na nila, ginagawa nilang hindi na bahagi. As much as pwede nilang gawing ito ay isang lay activity, not anymore a religious activity. Kaya kung sino-sino, pasintabi po sa mga kaibigan, at kung ano-ano na lang ang pinapasok nila. Noon, sinasabi ko nga sa inyo, yung minimum qualification. Ito ay anak ni ganito na dalaga. May screening process, kumbaga, no? Walang asawa, ganitong taon. Kasi may bahagi ng requirement. Kasi ito ay may bahagi din ng training, may catechism, may pagdarasal. Ultimo yung itsura ng damit ay dapat makita. Tapos ngayon, iba na yon, sa gala na lang ito na pwede namang gawin sana, ilabas na lang na bilang activity, huwag nang pilitin na lagyan ng religious touch na lang. So ano na lang tayo dito, pambetchin sa mga parada? Hindi ganun eh. Ito ay dapat nagugat muna sa pananampalataya. Hindi yung isang pageantry na bubudburan mo ng pananampalataya. Ano ito, isang bibingkahan? Hindi naman siya ganun. Kaya yan, magpupulaan, syempre alam nila saan ba ito nanggaling.
It came of very long religious tradition. Hindi na alam ng mga sumasali. Na ang pupukulin ngayon, simbahan yan kasi may reyna-reyna ng ganito-ganito. Simbahan yan. Hindi nila alam, hindi na. Ginagamit na lang ito bilang bihikulo para i-advance ang kanyang ideals and causes. Kunyari kami, mahal namin ang gay community, ang dami namin kaibigan, matagal ko nang sinabi, mga naging kaklase kasama sa teatro. Pero pag kami nag-uusap, sinasabi namin, ilagay sa ibang espasyo. Bakit ipipilit natin na isiksik sa espasyo ng may kasamang pananampalataya? So, sino mapupulaan? Pare-pareho naman tayo. Pag hindi na pagbigyan, magagalit sa simbahan. Pag hindi pinagbigyan ng simbahan, ano magagalit na sa pananampalataya? Ang kausap nyo dan ay tao. Di ba? Pag makakausap ang simbahan, mag-request, pwede bang ganito? Tatanggalan na lang nila. Hindi na lang nila idadaan sa simbahan para sarili na lang nila. Hindi mo naman masasabing, huwag nyo gamitin ang salitang Santa Cruzan kasi hindi yan Santa Cruzan. Pag nakita ng mga tao, kahit walang explainer, may sagala ng Mayo, may Reyna, Santa Cruzan yan. Kasi top of mind nasa consciousness. Ako, I grew up in that traditions. Kami sa San Miguel, Bulacan. Mula baryo ng Paliwasan, nalakad kami ng 45 minutes to 1 hour and a half. Papunta sa bayan. Para lang manood ng Santa Cruzan. At doon, mamamangha ka dun sa itsura na ng ganitong klase ng mga kababaihan na nire-revere. Hindi namin yung tinitingnan bilang object or objectified women wearing gowns. Hindi. Ito ay representasyon ng aming pananampalataya. Kasi itong reyna na ito ay sumisimbolo ng ganito. Kaya ganito ang itsura niya, ito yung simbolo ng dala niya. Habang umiidad ako, natatandaan ko yun. Nagugustuhin ko pa rin kapag maimbitahan. Kasi may misa pa yan bago mag-Santa Cruzan, nandun lahat sa loob ng simbahan yung sasagala. Kasama ang konsorte, nakaupo, nakatayo ng maayos bilang bahagi ng misa. Ngayon, isa-isang lalabas matapos ang dasal. Ay ngayon, magkita-kita na kayo sa plaza. Kanya-kanyang bongga, walang sequence. Kung anong gusto ninyong kulay. Colorete, kahit magmukha na kayo mga payaso. So, nagiging hubad na siya dun sa tunay na ideya, ano ba ito? Noon may mga hermana. Hermana pa ay yung matatanda sa nayo na ina-assign. Ngayong taon po, kayo po ang mag-aayos. Pagkatapos ng sagala, iti-turn over yun sa susunod na hermana sa susunod na taon. Sila naman ngayon ang mimili ng isasagalang mga kababaihan na nababagay doon sa mga title, lalo na yung Reyna Elena. Wala na yun ngayon. Kasi nga, barangay representative, minsan sino ang may pera na makapagbibigay ng 15,000, makakabili ng gown, Reyna na yung anak mo. Wala na. Hindi na rin control ng simbahan. Na nakakalungkot po, no, Father? Kasi ako po, I remember many years ago, nagsagala din po ako, no? Pero I think, I remember, no, na before kaming sumali doon, ay dumaan din kami sa katekismo, no? Pero parang wala na rin po, no, yung ganong practice ngayon, no? Father, I'm not sure if you can speak for the whole Catholic Church, no? Pero naaalarma po ba dito, sa palagay po ninyo, no, ang simbahang Katoliko? At ano po ang kanilang tugon sa mga ganitong ganap? Siguro in my own capacity and experience, oo, may ganong pag-aalarma. Kasi this strong Catholic religious tradition has been really changed. Oo naman, we undergo changes. Pero not to suit it for our own needs. Pero kanyari, i-adjust natin yung age. Kung noon ay dapat 16 years old lang. Baka pwedeng taasan, kunyari, or pwedeng babaan. Sa ganon, sa mga ganong termino. Pero yung itsura at ano yung nire-represent nito, na gumagawa na kayo ng sarili ninyong Santa Cruzan, iba kasi yun Kasi titingnan natin kung saan ba nanggagaling ito at para saan. So yung identidad ng Santa Cruzan na lumalabo, parang ito rin ang nagpapakita kung saan ba tayo papunta bilang bansa. Na dapat mas naiintindihan natin yung ating katisismo, yung pagkakristyano, pagkakatoliko, at kasama na dun yung imahe ng pagiging bansa Kung lumalabo ito sa mga kamalian ng tao ngayon, paano na yung mga batang sumusunod? Wala na. Susunod, isa na lang tong pageant na lang talaga. Na wala na rin ibig sabihin.
na lazy size na, tinanggal na. Walang problema eh. Iasa mo sa laiko, walang problema. Pero yung laiko, dapat din sila ma-educate about our faith. This is not pageantry. This is not a money contest. Pero paano yan kung hindi na ganon ang laman ng kamalayan ng tao? Eh pumapayag sila eh. Pumayag nga silang isagala yung ganitong klase eh. Ano pa ang hindi natin kayang payagan? Susunod, eto na, buburahin na natin yung gender identity and all. So anyone, anybody can be part of a Santa Cruz. Not knowing what they came from, what they believe in. Kasi wala naman tayong problema eh. We're for all inclusivity, especially our faith. Pero may mga panuntunan eh. May mga bagay tayong sinusunod to keep us together in one line, in one breathing. Pag ginupitan natin ito, wala na tayong susundan. Kanya-kanya na lang. Sa susunod, hindi na rin Mayo ang Santa Cruzan. Bahala na yung organizer kung kailan niya gusto. Yung November 1, gawin yung December 25. Hindi na kasi siya bahagi ng kalendaryo ng simbahan. Eh. Parang ganun ba ang gustong gawin? At sa mga pumapayag nito, pumayag po kayo eh. Wala pong nagprotesta eh. Tapos wag pong ipupuko lahat ibabalik dun sa simbahan na hindi nyo na nga pinapakinggan. Father, parang parang may charter change din sa Santa Cruzan. Napakadami ng nagbago. And I hope po na ito pong episode natin tonight ay maliit na contribution lamang natin sa lipunan para hindi mawala yung tunay na essence ng Santa Cruzan. Kaya po sa mga viewers po natin, we would appreciate kung makakapag-share po kayo ng inyong experience. Kayo po ba'y nagprosesyon? Naging bahagi po ba kayo ng Santa Cruzan? Pwede nyo pong i-comment po sa ating Facebook Live. Father, isa sa mga huling tanong na po natin, ano po ang epekto sa pananampalataya at ng simbahang Katoliko ng ganitong pagiging secular ng isang religious tradition? Ano po yung mga epekto nito sa ating pananampalataya? Marami pag titingnan natin kasi syempre may surface level lang, tapos merong second level or ibang layer. Kasi kung titingnan mo nung bata ako rin imbitahan sa Santa Cruzan bilang eskorte. Nung bata ako, malaki ang responsibilidad eh, kahit eskorte ka lang. Yung sana maayos yung estado mo, yung ganun, or may itsura ka ng konti, kasi you're not only representing this person, but also the church. Noon pa lang, takot na ako maging bahagi nito. Kasi yun ang responsibilidad na pagkakaintindi ko ha. Tapos ngayon, parang wala nang ganong responsibilidad. Na kahit ano na lang ang gawin at kahit sino na lamang. Una, titingnan natin dito, inilalaban ba natin ito bilang bahagi ng religious practice, in the practice of freedom. Kasi titingnan mo, ekspresyon na ito ng pananampalataya. Pero, pinipilit ba natin na ipasok doon yung pananampalataya na hindi naman talaga? Gawin na lang itong isang pageant. Kasi sa level ng pananampalataya, iba siya. Iba yung pagtingin, iba yung pakikitungo. Yung parada, kasamang prosesyon, ay may reverensya. Hindi pagandahan, pero paigtingan ng pananampalataya. Tahimik noon ang sagala. Prosesyon, may naririnig na rosaryo, may kanta. Pag ganito na lang, ano na yung susunod? Hindi ako natatakot sa pagbabago kasi kagaya ko, ako yung nagpa-practice ng makabagong pandudula. Pero miski makabagong pandudula ito, meron kami sinusunod na tenets at canons. Na hindi pwedeng kung ano na lang ang gusto namin gagawin namin. Kaya yun ang tinitingnan ko sa klase ng sagala, ng prosesyon, Santa Cruzan, ng Flores de Mayo. Meron pa rin ito dapat, tuntunin na dapat sundin. Hindi ito free for all o buffet na kung ano lang ang gusto mong kunin, ayun lang. At kung ano ang magsusut para sa iyo, yun ang gagawin mo. At sa palagay mong hindi. Ibahagi ito ng kultura ng simbahan. Kultura ng pagiging Katoliko. Yun ang dapat natin i-claim ulit. Hindi bawiin, pero ang kinin natin ulit yun. Kasi yun siya dapat. Masyado na tayong pumayag sa napakaraming pagbabago dito. We have been too inclusive to everything
and anything. But we have sacrificed our values, even our faith. Yun yung nakakatakot. Salamat po, Father Edong. With all that has been changed, no, sa Santa Cruzan po, ang tanong ko po, no, should we still keep this tradition? And ano po yung mga suggestions po ninyo kung paano natin, kumbaga, mariredeem, no, yung practice ng Santa Cruzan at maibabalik ito sa tunay na kahulugan, no, ng Santa Cruzan? Sa akin, bilang taga-simbahan din, gusto kong balikan yung klase ng Santa Cruzan na nakagisnan. Kung gusto or kung pwede, dalawang Santa Cruzan ang gawin. Isang Santa Cruzan ng simbahan, kung saan masusunod yung simbahan. Sasabihin ng kura, isa lang ang uri ng damit. Ang mag-gold lang ay si Reyna Elena. Lahat ng iba ay puti. At meron munang seminar na dapat makita yung susuotin, at dapat may ganitong estado yung mga kababaihan na sasali. At ganitong oras lang. At hindi siya maingay. May dasal, may Ngayon, si barangay, bahala na sila. Bigyan natin sila ng gusto nila. Pero huwag nila i-label ito as Santa Cruzan. Kasi hindi yung Santa Cruzan. Iba yung tunay na Santa Cruzan. Yun ay kung papayag. Kung hindi naman, mabuti, papayag sila sa simbahan, gagamitin yung Santa Cruzan, pero susunod sila doon. May pag-uusapan at may panuntunan. Kasi yun naman ang tunay talaga na Santa Cruzan. Otherwise, hindi ko alam, gumawa na lang kayong the walk for the cross. Not even that. Kasi gagamitin niyo yung krus eh. Ano ba ang relevance? Eto nga eh, pag nakikita ko, ano na ang kasaysayan ng krus? May mga Reyna Elena, stylized na yung krus. Na hindi mo makilalang krus. Baka si Kristo pag tinignan yun, ay, krus ba yung hawak mo? Kasi diamond. Parang wala namang ganon. Parang, may permutation, may changes brought about by influences and culture. Dapat naman talaga, bahagi nito, tinatanggap natin ito. At mas magpapadagdag at magpapayabong dun sa kultura na ito. This has been part of our culture and tradition and of the religiosity. Yun ang problema eh. This is a religious activity. This is not pageantry. Kaya wag natin siyang ipagpilit sa isa't isa. Pwedeng maging magkasama, pero hindi yata pwedeng maging mag-asawa. Maraming salamat po, Father Edong, sa paglilinaw sa atin ngayong gabi tungkol sa tradisyon na ito at sa pananampalataya ng mga Katoliko sa Krus ni Cristo. Ako po, marami po akong natutunan, no? And I'm sure even our viewers po ay marami din pong natutunan. Kaya shoutout din po, no, sa mga sagalang viewers natin. Pwede po kayong mag-chat dito. You can interact with us in our Facebook Live. Pero Father Edong, before we end, no, meron pa po ba kayong ibang mga nais ipaalala sa ating mga kaisip-isak, no, bago po tayo matapos ngayong gabi? Maraming salamat sa pagkakataong ito na magbigay ng paliwanag kahit bahagi lamang ng aking karanasan at pagkakaintindi. Kasi importante ang mga ganito ang mga explainers, lalo na sa isang bayang nakakalimot. Kasi baka minsan hindi na lang itong Santa Cruzan ang makalimutan natin. Kasi kung kaya itong kalimutan at ibahin ng mga bagong pag-iisip at paniniwala, paano na ang susunod ang Pasko? At yung mga iba pa na mahalaga para sa atin. Ang panawagan ko ay maging mapanuri, be discerning. Kayo man ay Katoliko o hindi. Pero nakikita ninyo ano ba ang ginagawa dito. Bahagi natin ito bahagi ito ng pagiging Pilipino. Lumaki tayo dito, bakit ngayon nag-iiba ng anyo? Sana yung pag-iiba niya magdadala ng pagbabago na magiging kapaki-pakinabang sa lahat at magpapayabong ng pagkakaintindi, pagkakaunawaan, lalo na sa usapin ng pananampalataya. Pero kung ito ay hindi magbibigkis, sa halip ay magpapakahiwa-hiwalay pa sa atin, sana pag-isipan natin ng hindi lang isa, dalawa, o makatatlong beses bago tayo magbigay ng ating judgment o kahit konting kuro-kuro tungkol dito. Pero ang mahalaga ay makialam. Parang isip-isak yan mag-isip. Kaya tayo binibigyan ng mga ganitong programa at platforms para tayo may conscientize
o tayong mabigyan ng pagkakataon na mag-isip-isip. Wow, maraming salamat po, Father Edong. I completely agree with you, no? Maging mapagmatyag, no? Mag-isip tayo at wag lang tanggapin ng tanggapin, no? Yung mga pagbabago na nakikita natin, particularly sa ating mga traditions, no? So again, Father Edong, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman sa atin po mga viewers. At of course, bago po tayo matapos ay maririnig po natin, no, si Dr. Melba Magay sa kanya pong editorial na pinamagatang Saganang Araw. So, pakinggan po natin si Doc Melba. Magandang gabi po sa ating lahat at salamat din kay Father Edward sa kanyang mga paliwanag tungkol sa tapusan. Siguro ang una nating titingnan dito with our lenses, both as Catholics and Protestant, o at least mula sa faith na perspective. No? Mahalaga siguro na ma-recover yung religious meaning nito. Yung tanong kanina ng isang nagsulat, na baka ito ay sign ng failing ng churches, failure ng churches. Siguro ganun nga yun, pero siguro dapat ma-recapture natin yung religious meaning. Makita uli ng mga tao na ito ay isang istorya, isang narrative na mahalaga sa ating pananampalataya. Siguro ang failure dyan is yung failure to tell the story. No? Ano yung istorya, yung kwento behind this ritual. I think yun yata ang problema. Minsan yung ritual, anthropologically speaking, no? Mas nagiging powerful talaga. Dahil, it's something you can see, you can feel, you can touch, you can experience. And in a way, dapat talaga naman din, ang pananampalataya ay gano'n. At very strong ang Catholic Church dyan. Yung kanilang mga rituals, kanilang mga tradisyon, na kasama na sa ating kultura. Ang problema lang is siguro yung kailangan ng retelling in a creative way. Kagaya ng pasyon. Very interesting yung pasyon kasi it's a sound na liturgy, no? Na kinikwento rin yung narrative ng Passion of Christ. At yun ay buhay, no? Buhay. So, ang feeling ko, siguro kailangan na magkaroon din ng sense of theater tayo ng mga mananampalataya na gusto ma-recapture yung religious meaning. And this is true for both Catholics and Protestants. Siguro, as a sideline, magandang maintindihan na yung mga Protestante, halimbawa, walang masyadong ganito, kaya hindi rin sila participants dito sa mga Santa Cruzan. Pero dapat maintindihan din natin na in Jesus, no, yung image at saka yung word nagsama. Noong 16th century, nagkaroon ng Protestantism, nagkaroon ng shift ng consciousness at sensibility. Whereas before, yung narrative ng Christian story was mostly told through rituals, mga larawan, mga images, mga icons, no? Na matatawa sa altar. Pero, nung pagkatapos ng 16th century na nagkaroon ng Protestantism, yung faith naging mas intellectual, mas cerebral, hindi na siya masyadong nire-retell through images, no? Or through dramatic na So, ang feeling ko dyan, dapat pagsama ulit yung cerebral textual tradition ng mga Protestante. If you will notice, ang high point sa Catholic Church, no, is yung communion, yung mass, no, yung altar, no? Pero yung
parang drama talaga. It's a dramatic reenactment nung pagkamatay ni Jesus when yung turns to wine and then yung kanyang blood, no? Pero dito sa sa Catholic ay sa Protestante, wala tayong ganun. Medyo merong poverty ng symbol na hindi gaya ng Catholicism. Kailangan siguro pagsama natin dito yun kasi sinasabi sa atin nung daw si Jesus, died and rose again. Yung daw image also became the Word, and the Word became. Yun yung sinasabi sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God. In other words, minsan tayong mga Protestante, ayaw natin ng mga images, mga rituals, gano'n. Pero I think we should give credence din sa Catholicism that honors yung ritual na retelling ng Christians. And sa tingin ko, mas nakaangkla yun sa kultura natin. Kasi mga Pilipino, kailangan ng imahin. Hindi po pwede yung cerebral lang. And I think at the heart of our faith, ganon din yun, yung incarnation. Ibig sabihin, so that the God of the universe becomes touchable, Hindi siya nakalutang sa langit. Bumaba siya, and He became real flesh and blood, Sabi nga doon sa 1 John, that which we have seen, which we have touched with our hands, in other words, naging touchable yung Panginoon, And this is very important na meaning ng incarnation. It is something we have heard, something we have seen with our eyes, something we have looked upon, sabi, and touched with our hands. In other words, yung ganong excitement of having seen not just yung sanugad sa langit, kundi bumaba so that He becomes fully human that is touchable. At siguro dapat pagsama na natin yon dahil sabi in Jesus, yung invisible God became visible. He became the image of the invisible God. So napagsama na yon. Ako ang aking pangarap, sana yung ritual richness ng Catholicism is wedded, sa very strong na biblical textual na meaning that is attached to this. At siguro yun din na sinasabi ni Father Ed kanina, angkinin natin uli ito. In other words, i-restore yung kanyang original na religious meaning. Yung kwento, yung narrative behind it, maganda yung istorya ng Reyna Elena, going to Jerusalem, looking for the cross, yung mga ganyan. And I think importante na panghawakan natin yun, sabi nga ni Father Ed, na gawing once again katekismo. This is a good way of telling the story. Yung gawing catechism all over again. Pero sa tingin ko, kailangan na very creative din tayo ulit. In other words, si Father Ed nasa theater, It's good to develop once again yung sense ng theater, kagaya ng passion, in telling the story. Siguro yung mga Protestante at mga Katoliko, dapat magsama na dito on what it means to have a compelling story, that is told through something that you see, something you smell, something that you walk into, kagaya nitong mga fiesta natin. And I think kaya gusto ito ng mga Pilipino kasi merong congruence sa kultura. Whether you like it or not, ang mga Pilipino gusto ng kulay. Very colorful, kagaya ng jeepney, Gustong-gusto niya ng pageantry, fiesta, Yung gusto mo, saya talaga. It's a major na feature ng kultura natin na we can actually do many things kung masaya ang mga tao. Nakita ko yan kahit sa mga staff ko. Pag masaya sila, they work hard din. Pagka medyo malungkot sila, hindi sila nakaka-produce.
na something creative. So actually, ganun ang nature ng kultura natin. Hindi yung we put our noses to the grindstone lang, ano? O 8 to 5, trabaho kayo. Hindi ganun ang Pilipino eh. Ang Pilipino meron silang poses, meron silang mga yung mga break na, masaya and so on. And ganun dapat ang atmosphere. And I think we can do that also in retelling and recreating yung ritual so that it is more accurate dun sa religious narrative. Ang isa pa siguro na mahalaga rito is yung bigyan natin ng karampatang space. I think mentioned din ni Father Edito. Space yung mga appropriations which are not necessarily orthodox. No? And kasi we've had centuries of Christianity dito, mostly Catholic. And whether we like it or not, marami tayong mga historical appropriations na hindi naman necessarily biblical, hindi rin necessarily part of the Christian story, no? So, parang ito ay appropriations natin as a culture. And ang tawag dyan, mga folk religion. No? Ito yung folk religion na sinasabi. Now, I think it's important for us to respect kahit yun. Maaring hindi siya orthodox, hindi siya, sa Protestants, ang tawag natin dyan, Christo-paganism, syncretism, etc. No? But we must understand na ang religion, the true religion of a people, is always yung interaction between yung formal tradition as expressed in scripture, as expressed in the canons of the church, ganon, and yung informal na tradition, which is actually historical, cultural appropriations ng mga tao, wherever they are in a certain part of history. So, marami nang nag-evolve, no? Na itong mga narratives and rituals na ito, nag-evolve na, kagaya na ngayon. So, alam ba, meron kang LGBT pa na Santa Cruzan and all of this. Now, I think, pabayaan na lang natin, sabi nga ni Father, pabayaan na lang natin that people, appropriate this for themselves and for their own purposes at kasiyahan nila. Fine. Pero, dapat meron niyang kaakibat, no? Na creative retelling din, na which is really yung mga kaparian, mga pastor, tayo ng mga lay people na nananampalataya, this is really our task. Hindi natin mapipilit yung iba, no? To make something out of what they think is the Santa Cruz. Hindi natin mapipilit yun eh. Pero, we can, I think, have, once again, evolve, no? A ritual na nakaangkla ron sa original na story, no? And also, once again, becomes catechism. Alam mo, very powerful na na storytelling yung mga rituals eh. And I think it's important na while we respect yung appropriations ng mga tao, mga popular religions, no? I think we also need to say na a challenge sa atin yun eh. It's a challenge for us to know how to communicate, how to do the storytelling na galing sa tunay na scripture. So, yun lamang po, no? What it means to be orthodox and at the same time culturally relevant and sensitive sa ano ang panahon na kailangan at ano ang mga rituals na kailangan para mag-connect once again sa generation natin. Ngayon lamang po. Salamat.
Maraming Salamat salamat. po, Doc Melba Magay, at maraming salamat po muli sa ating naging panauhing tagapagsalita sa gabing ito. Salamat po muli, Father Edward Edong Dantes, sa pagsama sa amin ngayong gabi. Bago po kami mag-goodbye, no, ngayong gabi, special shoutout lang po muna sa ating Isaac volunteer na ngayon po ay nagse-celebrate ng kanyang birthday. Happy birthday po kay Karen Cruz. Ayan. Maraming salamat po sa mga partners namin sa Isip Isak at sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay sa atin, ang ating mga adhikain para sa ikabubuti po ng ating bayan at ikalalalim no, ng ating pananampalataya. Samahan niyo po kami muli sa susunod na episodes ng Isip Isak sa June 6. Lililimin po natin ang usapin sa kalagayan ng supply ng bigas at pagkain sa ating bansa. At kung nagustuhan niyo po ang ating episode tonight, pwede niyo po itong i-like and share. Pwede rin po kayong patuloy na mag-comment, mag-iwan ng makabuluhang comment sa video na ito o i-message po kami sa aming Facebook page. At pwede nyo rin pong balikan ang ating mga previous episodes sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Isip Isak. Muli, hanggang sa susunod po nating episode, mag-isip tulad ng Isaac at makialam po tayo para sa ikabubuti ng bayang Pilipinas. Tandaan, atin ito. Pagpalain po kayo at magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat. Amen.